until you make the unconscious conscious, it will rule your life and you will call it fate. Yo, magandang araw mga kaunlad Pinoy. Magandang magandang araw. At yun nga, kakabati lang ng isang napakaganda, ang aking co-host. Sa wakas may co-host na ako. Eto siya, walang iba kundi si Miss Erica. Kamusta kayo dyan? Ayun. So, Miss Erica, eto ang tanong dyan. Sino ba si Erica? Kahit ako, noong unang pinakialam, mayroon kang magiging co-host daw, si Erica. Sino ba si Erica? Hindi ko rin alam. Ating alamin. Okay, anong pag nakitinanong ka, sino ba si Erica? Parang, kumbaga, parang makikilala, isa bang... Creature hindi. Yung totoong walang halong biro, isa po akong host, tsaka freelancer, creative freelancer, I'm also a writer, ganyan. Pero, yun, maraming ganap sa buhay. So, kung katulad nyo ako na maraming ganap sa buhay, hindi kayo makafocus sa isa lang, okay lang, hindi kayo nag-iisa. Sama-sama tayo dyan. So, wait, when you say writer, ano mas sinusulat mo? Ito mga telenovela ng buhay pa to? Ano ba Nako, sana nga lang, no, teleserye, Netflix show na yung isulat ko, hindi. I do a lot of corporate writing for corporate communications, ganyan, sa mga kumpanya. So kung kayo ay nasa isang kumpanya, yung mga brand manuals, or hindi naman kaya sa social media side, yung mga content, so mga press release, ganyan, brand description, product description. Ano tayo, pangmalawakan ang ating sinusulat. Okay. So, ibig sabihin, diyan ka kilala. And tanong, ano yung hindi nila alam sa'yo? Mag-i-reveal tayo ng Hindi ko secret. masasabing Meron doon bang ako sila? kilala. Kasi nga, yun na nga, masyadong maraming focus in life, no? Maraming talent, kumbaga. So, yan, inaanyayahan ko kayo. Kung kayo ay marami ring talent sa buhay, huwag kayong mabahala na parang, wala, hindi ko alam kung anong gagawin ko in my life. It's okay. Sama-sama lang tayo dyan. But let's all discover, no? Kung ano yung pwede nating gawin or ano yung pwede nating maging career path. For me, napili ko nga itong hosting. Kasi kung tatanungin mo ako, sir, Yan talaga yung passion mo. oo, yung parang kung sabihin mo sa akin, kung hindi problema ang pen, anong gusto mo gawin? Araw-araw, Erika. Ay, gusto ko Walang kayo bayan. pagtsikahan. Oo, gusto ko na talagang mahipa. Yung ganito. Hindi naman marites. Hindi naman marites. No, syempre yung gusto natin is yung tsikahan na, syempre nakaka-inspire, di ba? Marinig yung storya ng ibang tao, maintindihan kung ano ba yung pinanggalingan nila, ano yung mga problems, mga challenges nila. Para makuha natin yung mga lessons at naway mai-apply natin yung mga lessons na yun. Agree. Pero yun yung, kung tatanungin mo ako kung ano yung dream job ko, yun. So I guess, eto na yung dream job ko. Wow! After 32 years, no? May palakpakan dahil natupad na ang kanyang natupad yung kanyang dream job. At maging dream job, ito maging co-host talaga. Ito naman, Miss Erica, alam ko naman na alam mo mga kaunlad Pinoy, marami tayo mga, sa panahon na to at ngayon, sabi mo, nag-host ka ngayon, meron ka bang steady, like, ano ba dating trabaho mo? Like, wala ka bang daytime job, dati ng full-time job? So, syempre, before, syempre, kailangan kumain, kailangan bayarin ang mga, naghahanap sa akin, aka Meralco, Maynila. And, makatok sa door ko. So, before, I was working in marketing. So, pero marami bago mag-hosting yan. Parang, my last full-time job was marketing. Pero, marami na akong pinagdaanan. Pag tinignan mo yung CV ko, kung saan na talaga ako nanggaling na. Sa 3 pages, 5 pages na yan. Hindi naman. Na 2 pages lang. Pero, yun, marami na akong napagdaanan. Kung ano-anong facet ng creative industry. Tapos mostly halos marketing yung field. Kung ipapalagay mo sa broad na category, marketing and creative field talaga yung specialization ko. Pero yun, there was a time na naisip ko na talagang parang hindi to for me. Na-enjoy ko siya. Okay. I'd like to think magaling ako, no, sa mga bagay na yun. Pero yung, I'm sure alam mo yan, Sir Lek, na parang inside of you, feeling mo may ibubuga ka pa, may maibibigay ka pa, kung saan. Uunlad ka pa. Yes! Yeah. Gusto ko yung kung saan na talagang pag ginawa mo yun, ikaw uunlad mo, ideally, ikaw uunlad din ng mga Pilipino. Ang hirap kaya nun, no? Ang hirap kaya nun, parang, imagine mo, isipin mo lang,
from full-time job, tapos kukuha ka ng hindi sigurado Oo, na, naging monthly. freelancer na ako. I mean, saan mo kinukuha yung lakas ng loob na yan? Thank you for that question. And thank you. Diyan po rin tapos sa ating interview. Kasi kaya kasi nung namadyo mo lang, mawala ka ng daytime ng pagtrabaho mo araw-araw, Totoo. susuntok ka na lang sa buwan, di ba? Syempre yung mga ganyang bagay, kailangan practical tayo sa mga ganong bagay, hindi yung wala na, hindi ko na to kaya, lives ka na lang. Girl, saan ka kuha ng pagkain? Saan ka di ba? Ang dami mong kailangan isipin. So syempre dapat prepared din tayo kung pangkasulumuyan ka mo nanonood at nag-feel mo na hindi na ako masaya sa trabaho ko, at kung feel mo na rin na hindi mo alam kung ano yung nais mong gawin sa buhay, okay lang yan. Try lang ng try, go lang ng go. Syempre, you have to be prepared, no? Yes, na yes. bago mo gawin yung, ang laking life change nun eh. Sa totoo lang, yung umalis ka sa monthly na salapi na ibibigay sa'yo. Yun na nga eh, parang hirap nun eh. Oo, lakas ng loob talaga, kailangan siya. Pero, yung pananalig lang din sa sarili mo, na kakayanin mo kasi wala magpapakatotoo ka na, kumbaga, sa sarili mo. Gets ba? Yes. Na eto na yung gusto kong gawin. So, yun, I think yung 2 tips or yung advice ko dyan is hindi lang yung basta-basta ka na lang, ora mismo aalis. Pero you have to prepare. And you have to have that financial preparation. Kasi kung, especially like if you're becoming a freelancer or kung mag-offer ka ng service mo or something, yung kailangan practical at wise pa rin tayo mga ka-unbad, diba? Yung dapat meron tayong reserves or may way na mabuhay tayo habang hinahanap natin kung nasa ng ating landas. So ito, pag tinignan ka ng mga kasamahan natin ngayon, mga ka-unlad Pinoy, parang napaka-successful mo na, with all those things. Yung na-notice ko is lahat naman talaga tayo dumadaan sa challenges. Iba-iba yung... Lalo na panahon ng pandemic. Oo naman. Ayun. Parang lahat tayo, kahit hindi pandemic, yung may mga challenges pa rin. For me, I think yung isa sa mga pinaka-challenging, corny man pakinggan, pero yung last breakup ko, medyo intense talaga yun. Wait, breakups, as in relationship. As in relationship. Ay, Diyos ko po. As in, mag-live-in kami. As in, akala ko siya na talaga yung the one, ganun, pero wala. The one now and the one to rule them all. Charot. Hindi, pero yun. Pero buti nakakangiti ka na. Dapat lang. Diba? Kailangan eh. Sabi nga nila, oo nga, let go. Pag di mo daw kaya mag-let go, lagyan mo ng S. Let's go. Let's go. Ay, okay. Tama yan. Correct. Let's go. So yung last breakup ko was very challenging in the sense na nung nag-break na kami, bigla akong napaisip na parang, ano bang pinagagawa ako sa buhay ko? Gusto ko yung trabaho ko. Pero mga katagal, tagal din mga... Almost 2 years. Uy, wow, 2 years. So, medyo... Tagal din. Tsaka iba rin yung kapag kasama mo sa bahay. Okay. Yung first experience ko yon, I was living with my partner. So, medyo intense talaga. Okay. Yung mga bagay-bagay. And nung paano ka nakabangon sa sitwasyon mo? tatag ng loob. Charing! Hindi. Ako, I have a big, yung paniniwala ko talaga is kailangan mong harapin yung sarili mo. Kailangan mong hanapin yung tatag ng loob na harapin yung sarili mo. So, dumating lang ako sa point na tinanong ko yung sarili ko, buhay ko ba talaga to? Gusto ko ba yung kung paano yung buhay ko ngayon? Yung trabaho ko, yung ginagawa ko araw-araw, yung mga taong nakakasalimuha ko. So, parang napaisip lang talaga ako. So, I went through a bit of a depressive episode. Wow. For a while, wala akong kumpiyansa sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Dumating yun? Oh, syempre. I'm sure napagdaanan mo rin yan. So, like na, questionin mo talaga yung sarili mo na para sa'yo ba yung buhay na to? And kung hindi, ano yung kaya mong gawin para gawin iyong yung buhay mo? Ako, yung recently kong natutunan, talagang any ending kapag may pagtatapos na nangyayari, ang ibig sabihin lang talaga nun is may bagong magsistart. Yun! So, may isang another chapter. Yes. Yun. Tsaka, yung tatandaan lang natin, kahit gaano kahirap, kahit gaano ka walang kwenta yung hinaharap natin,
may katapusan din yun. At pag natapos naman na yun, may mga bagong parating sa buhay. Ano nag-inspire sa'yo para yun, sumama dito sa ating magandang show, sa ating samahan ng Kaundan Pinoy? Ano nag-inspire sa'yo? Well, ako, ang ganda talaga nung idea at yung konsepto natin dito na parang gusto nating ikwento ang mga storya ng mga pangkaraniwang Pilipino na naunlad nila, di ba? Yung kanilang buhay, na napaunlad nila yung kanilang buhay dahil kung dahil may na-overcome sila na fear or dahil may hinarap lang silang challenge. Tapos na-beat nila yun. Yeah. Iba-iba yung kwento natin, iba-ibang storya ng bawat tao. So, nakaka-engganyo marinig, no? Kung anong pinagdaanan nila para malaman natin yung wisdom, tsaka yung knowledge, and yung lessons na meron sila. At yun talaga yung nag-hook sa akin na parang kailangan kong gawin yung project na to. Ito, tanong naman, no? Kung meron kang isang quotable quote, yan, kasi madalas siya yung mga ano yung quotable quote na, siyempre, minsan, yun yung pinanghuhugutan mo, no? Try until you die, ano ba yung mga sa'yo? Meron ka bang quote na meron. Na-inspire sa'yo? Pero parang heavy niya. Pero parang importante siya. Sige, maganda yan. Ano yan? Tagalog ba yan? English ba yan? English muna. Tagalogin natin. Sige natin kung paano natin siya tatagalogin. Pero, si Carl Jung is, ano nga ba si Carl Jung? Philosopher or whatever. Basta si Carl Jung. He has a quote that says, "Until you make the unconscious conscious, it will rule your life and you will call it fate." Doon sa binanggit mo, partner, na yung quote na sinabi mo, Yeah. paano mo to paano meron bang pagkakataon sa buhay mo na ina-apply mo to? Ina-apply ko pa rin siya. Hanggang ngayon? Kailangan yung isa sa, I think, na pinaka-importante, yung maging lifelong student, yung maging katuwaan mo lang na matuto lagi. Kailangan mong tanggapin na hindi mo alam lahat. Hindi mo alam lahat. At pag natanggap mo na yon, at least alam mo nang, pwede mo nang alamin lahat. Pwede mo nang piliin kung ano yung nais mong alamin. So hanggang ngayon, ina-apply ko siya na, ang tawag ko sa kanya is yung self-check-in. Okay. So, I take time talaga for myself. Nag-set aside ako ng oras para yung iniintindi ko lang lahat na nandito. Parang pinoprocess ko kung ano man yung mga iniisip ko, ano man yung mga pumapagabag sa akin para from there, ma-assess ko na, okay, eto, importante itong bagay na to, dito natin, kailangan mag-focus tayo dito. So, from there, malalaman mo na kung ano yung mga actions, di ba, na dapat mong gawin para mag-focus ka dun sa specific issue or problem na yun. So, ano siya, continuous application talaga. Yung, lagi naman kasi tayong nag-evolve, nagbabago, yung mga challenges na dumarating sa atin, mga hindi mo masabi kung ano yung challenges, natural calamity, loss in the family, loss of job, loss of motivation, diba? Ang daming mga pwedeng mangyari. Saan nagagaling? Correct. Pero kapag naiintindihan mo yung sarili mo, mas magiging klaro lang yung mga kailangan mong i-take na steps. So yun yung ginagawa ko. I talagang nag-set aside ako ng time to do a self-check-in para yung mga bagay na hindi ko alam. Kasi narinig ko rin before na yung kapag hindi ka makagawa ng desisyon, pag hindi ka makapag-decide, ibig sabihin nun, feeling mo, hindi mo alam yung situation or kulang pa yung information mo sa situation. So, importanteng alamin mo kung ano yung mga issues sa buhay mo para matukoy mo. Kulang lang ba ako sa informasyon or hindi ko ba ito talaga alam? O pwede kang humingi ng advice. Correct. Kasi kung hindi mo alam, yun na nga. Baka may mas advice or whatever. At kung alam mo and yung kailangan mo lang ma-ascertain or kailangan mo lang malaman kung ano yung mga dapat mong gawin, mas madali mo siyang masasolve or mas madali mo siyang magagampanan. Kasi alam mo na, meron ka ng clarity. Yeah. Pero mahilig talaga ako sa mga ang corny, mga self-development podcasts. Wow! Ganyan. Yung mga hilig ko, yung kung paano talaga mas maintindihan yung sarili ko. Kasi, promise, yung 2021 yung breakup na yon nung time na yun, I was 29 or 30. Isipin mo, parang after 30 years lang ako namulat sa buhay ko na parang, anong pinagagawa ko? So, meaning talaga wake-up call sa sayo. Yun yung wake-up call. Yes. So, yun yung naging wake-up call for me to really question
everything about myself. At least ngayon, unti-unti kong napipili na, okay, eto yung tao na gusto ko maging ganitong klaseng tao. Na at least ngayon, lahat ng pinaninindigan ko, choice ko siya. Lahat ng gusto kong ma-achieve sa buhay ko or yung mga nais kong gawin, choice ko siya. And I think napaka-importante nun. Na alam mong choice mo yung mga nangyayari. Agree. Ito, partner, itong sa mga kaulad Pinoy natin, ano yung mabibigay mo mensahe sa kanila? Tulad nung sabi nga, natatakot silang ilabas yung sarili nila, natatakot sila. Ano itong magandang maipapayo mo, magandang mensahe mo sa ating mga kasamahan ng mga kaulad Pinoy? Kahit nakakatakot, huwag kayong matakot na ipakita kung sino talaga ang totoong ikaw. Parang ipakita mo kung sino ka sa mundo. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, yung, syempre minsan, kunwari pumasok ka sa isang room na parang lahat dito medyo yamings insecure ka na parang di naman ako yamings, ba't ganito? Pero gusto mo mag-fit in, medyo paporma-porma ka, kunwari yamings ka, ganyan. Ang problema doon is hindi makikilala ng mga tao is kung sino ka talaga. And yung problema kapag hindi ka kung hindi mo pinapakita yung totoo mong anyo, kumbaga, yung mga taong mamahalin ka, rerespetuhin ka, i-admire ka dahil ganun kang klaseng tao. Lasang kita nila sa'yo. Hindi ka nila makahanap, hindi ka nila makikita. So, kahit nakakatakot, promise, show up as yourself. Yung magpakatotoo lang kayo. And sobrang importante. Sarap nun. Alam mo, sa panahon to, ang hirap magpakatotoo. No? True. Marami mga sa Facebook, sa Twitter, Fake news. sa masasaya sila, pero deep inside, ang dami pa lang nilang struggle. Correct. So, ito, ikaw, nilabas mo na yung sarili mo. So, meaning yung invulnerability is a positive din. Yung pagiging, Oo naman. pakita mo yung kahinaan mo. Hindi ba yun, Oo naman. hindi ba sign yun ng, parang weakness to, parang papakita ko Oo. pa kahinaan ko? Ako, sa tingin ko, hindi siya weakness kasi, yun na nga nakakatakot man maging vulnerable, no? Kasi ayaw mong malaman ng mga tao na ito kasi weakness ko, ganyan. Pero, at the end of the day, and life is short, di ba? So, like, talagang kahit hindi natin alam, napakaikli lang ng buhay. Minsan nga mas maikli eh. Ay, oo. At kung sasayahin mo yung buhay mo, Yes. nang hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo, sa Agree. mga taong mahal mo, at Agree. yung para mahanap mo yung tribo mo, kumbaga, Yeah. na talagang mamahalin ka kung for who you are, sayang ang buhay. So, kailangan talaga magpakatotoo. Ano, kay mami, kay daddy mo, saan mo ito na, like, meron ba sila? Hindi, yung through life. Life is my teacher. Pero yun, itong mga recent na mga pinagdaanan ko. Tsaka ako, feeling ko talaga, ang dami ko pong bigas na kakainin, ang dami ko pong may experiences. Sain na rin yan, sain na. Sana dinurado Sir Lek. Pag hindi Sain na. dinurado yan. Meron kasi bigas, matigas eh. Anyway, Kailangan malambot yung sinaing natin, Yeah. pero importante talagang yung magpakatotoo tayo. and agree. choose Tamang-tama ka dyan, partner. Before we end, anong pwede mong sabihin sa kanila? Aking partner sa ating mga kaulad Pinoy, lakasan ng loob at kagaya mo palangiti. Ano ba? Correct. Paano pag naghirap ngumiti? Ano gagawin nila? Hirap ngumiti. Hindi ka lang din. Alam mo kahapon Paano mo lang ipin? Hindi ka pa rin! Hindi ba rin? Diba? Bakit? Hindi mo to, diba? Paano magingiti mo once it Yan apart? naman magpakatotoo ka. Ang Hindi, totoo. naisip ko kahapon, kasi parang kahapon medyo nag-down ako. And I'm sure, marami rin... Dumadating din yung moment na yan. Oo. Lahat tayo dumadaan sa mga gano'n na parang down ka lang, mega ka lang. Tapos naisip ko, try ko kayang ngumiti lang. Try ko Yeah. lang, no? Nang ngumiti. Fake it until you make it. May magbabago ba? Awa ng Diyos, yung magbabago naman. So, talagang importante yung So, laughter yes, and joy sa mga oo, buhay. yan. Yung pwede masyadong seryosohin yung sarili mo, Diyos ko. Agree. So again, mga kaulad Pinoy, ito, nakilala natin ang aking bagong co-host na si Erica. Kaya marami pa kaming pupuntahan ni partner na mga iba-ibang lugar. Mas magiging masaya, in energy at positibo. Tama ba, partner? Correct. So samahan nyo kami sa susunod na episode. Mga kaunlad Pinoy. See you!